Kapag hindi ka makatulog sa gabi sa isang bahay na unang beses mong napuntahan ay sinasabi na ikaw ay namamahay. Normal ito lalo na't hindi ka pamilyar o hindi ka pasanay sa bahay na yon. Kung minsan ay inaabot pa nga ng ilang gabi bago mawala ang pamamahay ng isang tao. Ngunit normal pa rin ba kung ang pamamahay mo ay tumagal na ng ilang buwan o inabot na ng taon? Ano ang iyong gagawin kung malaman mo na ang dahilan ng iyong pamamahay ay dahil sa isang kaluluwang hindi matahimik? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Bago ko simulan ang aking pagkukwento ay gusto ko munang magpakilala. Ang pangalan ko ay Janet. 37 years old na ako sa ngayon at sa kasalukuyan ay merong 2 anak na babae. Ang aking asawa na si Dan ay nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang mechanical engineer. Masaya ako sa buhay ko ngayon lalo na at kapiling ko ang 2 kong anak. Yun nga lang ay malungkot din dahil nasa malayong lugar ang aking mister. Pero uuwi na siya dito sa Pilipinas for good sa susunod na taon. At hindi na ako makapaghintay na mangyari yon. Ang aking ikukwento ay nangyari maraming taon na ang nakakalipas. College student pa lamang ako noon at nakilala ko si Dan ng time na yon at kaparehas kaming nag-aaral. Same university kami at ahead siya sa akin ng 1 taon. Nang manligaw si Dan sa akin ay talagang hindi ako makapaniwala kasi alam ko na galing siya sa mayamang pamilya. Ako naman ay mahirap lamang. Para bang sa teleserye lamang ang peg na yung rich guy ay nagkakagusto sa rich girl. Matagal ako niligawan ni Dan dahil sa nagkaroon ako ng pag-aalinlangan na sagutin siya. Bukod kasi sa baka isipin ng marami na pera lamang ang habol ko kay Dan, ay hindi pa rin kasi ako pinapayagan noon ng mga magulang ko na makipag-boyfriend. Hanggang hindi ko tapos ang aking pag-aaral at hindi pa ako nakakapagtrabaho. Ako kasi ang panganay. Sa akin umaasa ang pamilya ko sa pag-ahon sa kanila sa kahirapan. Walang kaso sa akin yon lalo na't ginagawa ng mga magulang ko ang lahat para lamang makatapos ako sa aking kinukuhang kurso. Ang dahilan ni na mama at papa kung bakit ayaw nila ako magkaroon pa ng boyfriend ay dahil natatakot sila na mabuntis ako. Kapag daw kasi nabuntis ako ay hindi na ako pwedeng mag-aral. Doon na raw mahihinto ang pag-abot ko sa aking pangarap. Saka na lang daw ako mag-boyfriend kapag stable na ang aking trabaho. Lahat daw ng bagay ay may tamang oras at hindi dapat minamadali. Naintindihan ko ang point ng parents ko, Papa Dudut. Kaya ganoon na lamang ang pag-iwas ko kay Dan. Sinabi ko na rin sa kanya na hindi pa ako pwedeng magkaroon ng jowa. Pero mas lalo pa siyang naging porsigido sa panliligaw sa akin. Sa tuwing iniiwasan ko si Dan ay sinasaktan ko lamang ang sarili ko kasi alam ko na gusto ko na rin siya. Dumating na ako sa point na hindi ko na kayang pigilan pa ang totoo kong nararamdaman. Kaya naman sinagot ko na si Dan. Matapos nga ang ilang buwan niyang panliligaw. Naging lihim muna ang aming relasyon lalo na sa pamilya ko. Kahit mga kaibigan ko ay hindi alam na boyfriend ko na si Dan sa panahong yon. Natatakot kasi ako na makarating sa mga magulang ko na meron na akong boyfriend at paghihiwalayin nila kami ni Dan. Pero sabi nga ay walang sikreto ang hindi nalalaman. Makalipas po ang 6 na buwan ay nalaman ng mga magulang ko ang relasyon namin ni Dan. Hindi ko alam kung paano nila nalaman pero siguro ay merong nakapagsabi sa kanila. Galit na galit sila sa akin at kagaya ng hinala ko ay inutusan nila akong makipaghiwalay kay Dan. Dahil kung hindi ay papatigilin na nila ako sa pag-aaral. Ang nangyari tuloy ay para kung bata na inihatid ni mama sa eskwelahan at sinusundo. Para lamang makasigurado sila na hindi na kami lumalabas o nagkikita pa ni Dan. Pero ang hindi nila alam ay hindi ako nakipaghiwalay kay Dan, Papa Dudut.
Ingat na ingat kami sa galaw namin sa university dahil feeling namin ay nasa loob lang din ang nagsumbong sa mga magulang ko. Kapag may pagkakataon ay sinasabi ko kay mama na mga kaibigan ko ang kasama kong lalabas. Pero ang totoo ay si Dan ang kinikita ko. Ganon ang naging setup namin ng napakahabang buwan, Papa Dudut. Mahirap pero dahil sa mahal namin ng isa't isa ay hindi kami sumuko at bumitaw. Dahil na rin sa minsan na lamang kaming magkasama ay talagang sinusulit namin ang mga oras na kami ay magkasamang dalawa. Dumating na rin kami sa point na lumagpas na kami sa aming limitasyon at may nangyayari na sa aming dalawa. Hindi ko naiisip noon na mabubuntis ako dahil sa gumagamit naman si Dan ng proteksyon. Ang nasa utak ko lang noon ay ang may paramdam sa ganong paraan ng pagmamahal ko para kay Dan. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Nabuntis ako. Nagtaka ako kung bakit nadagdagan ng timbang ko at may iba pang pagbabago akong napansin sa aking sarili. Naglakas loob akong mag-pregnancy test at positive ang lumabas. Si Dan ang una kong sinabihan. Kahit siya ay natakot kasi parehas pa kaming nag-aaral ng time na yon. Hindi namin alam ang aming gagawin. Sinabi ko kay Dan na hindi ko kayang itago ang aking pagbubuntis dahil anytime ay lalaki na ang tiyan ko. Napansin na rin kasi sa bahay ang pagdagdag ng timbang ko at sinasabi ko na lamang na lumalakas akong kumain. Dumating na kami ni Dan sa desisyon na kailangan na naming sabihin yon sa aming pamilya at nagkasundo kami sa pamilya ko muna sabihin. Sinamahan ako ni Dan na humarap sa mga magulang ko sa bahay namin. Grabe ang iyak at paninisin ni na mama at papa nang sabihin ko na buntis ako. Lumuhod ako sa harapan nila at humingi ng tawad at aaminin ko na naging matigas ang ulo ko at hindi ko sila pinakinggan ng panahong yon, Papa Dudut. Kaya lang ay hindi ko na maibabalik ang oras at ang kailangan kong gawin ay harapin ang resulta ng aking pagkakamali. Ipinangako ni Dan na pananagutan ako. Kaya nang sumunod na araw ay sa bahay nila kami nagpunta. Kasama namin sina mama at papa para harapin naman ang magulang ni Dan. Malaki ang bahay ni na Dan. Ilang beses ang laki noon sa bahay namin at masasabi ko na mayaman talaga siya. Bago kami nagpunta roon ay sinabi ni Dan na masungit ang nanay niya at strikto ang tatay niya. Natatakot daw siya na sabihin sa mga ito na nakabuntis siya. Nagalit ang mama at papa ni Dan nang malaman nila na buntis ako. Hindi sila makapaniwala sa mga nangyari lalo na at hindi sila nagkulang sa pagpapaalala kay Dan na pag-aaral ang pagtuunan nito ng pansin. Ako ang nasaktan para kay Dan nang sabihin sa kanya ng papa niya na isa siyang failure. Pero ganoon pa man ay wala na raw silang magagawa dahil nandun na yon. Buntis na ako at wala raw sa pamilya nila ang tumatakbo sa responsibilidad. Magpapakasal na po kami ni Janet, ang sabi ni Dan sa parents niya. Hindi, wag muna ngayon. Ang gusto ko ay tapusin mo muna ang pag-aaral mo at magtrabaho ka bago kayo magpakasal, sabi ng mama ni Dan. Pero paano po ang bata? Tanong pa ni Dan. Magiging bata pa rin siya. Dadalhin niya pa rin ang apelyido natin kaya huwag kang mag-alala. Hindi porket hahayaan ka naming makapag-aral after mo kaming ma-disappoint ay tutulungan ka namin ng husto. Dan, tuturuan ka namin maging responsable sa buhay dahil magkakaroon ka na ng pamilya. Wika naman ang papa ni Dan. Anong ibig niyo pong sabihin? Ang nagtatakang tanong pa ni Dan. Ipinaliwanag ng tatay ni Dan na ihahanda nila kami sa buhay ng may asawa. Ikukuha nila kami ng sarili naming bahay pansamantala. Doon kami maninirahan ni Dan ng kaming dalawa lamang. Dahil sa buntis na ako ay kailangan ko na raw na huminto muna sa pag-aaral. Kung gusto ko ay pwede naman daw ako mag-aral ulit after kong manganak kapag kaya ko na. Si Dan naman ay magpapatuloy sa pag-aaral hanggang sa makatapos.
Total ay 1 taon na lamang ay tapos na niya ang kanyang kinukuhang kurso. Bibigyan nila kami ng allowance every month na kailangan naming i-budget at pagkasyahin. Kapag daw may trabaho na si Dan ay kailangan na nitong mag-ipon para sa pagpapakasal naming dalawa. Yun daw ang parusa sa amin ni Dan dahil naging mapuso kami. Para raw ma-realize namin na hindi biro ang aming pinasok. Pumayag na ang mga magulang ko sa gusto mangyari ng parents ni Dan, Papa Dudut. Siguro na-intimidate sila sa mama at papa ni Dan kaya mabilis silang pumayag. Pero si mama ang nagwo-worry para sa akin lalo na at wala raw akong kasama sa magiging bahay namin ni Dan. Ang sabi ko ay kailangan kong kayanin at kung kailangan ko ng tulong ay hindi ako magdadalawang isip na magsabi sa kanila ni Papa. 1 linggo lamang ang lumipas ay nakahanap na kaagad ng bahay na pinapaupahan ng parents ni Dan. Dinala nila kami sa mismong bahay para makita namin. Unang pasok ko pa lamang sa bahay na yon ay iba na ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Mabigat sa pakiramdam ang feeling ko at para bang hindi ako welcome sa bahay na yon. May mga gamit na rin at hindi sinabi ng mga magulang ni Dan pero ang hinala ko ay sila ang bumili ng ibang gamit sa bahay. Bungalow style ang bahay at may 1 kwarto, banyo, kusina at maliit na sala. Kung kami lang ni Dan ay kasya na kaming dalawa doon. Ang maganda pa ay hindi yon kalayuan sa university kaya hindi mahihirapan si Dan kapag papasok na siya. 2 araw lang ang lumipas at lumipat na kami sa bahay, Papa Dudut. Kinakabahan at natatakot ako dahil hindi ko alam kung kakayanin ko bang mabuhay nang wala sa poder ng mga magulang ko. Aaminin ko na hindi ako masipag sa mga gawaing bahay kaya isa pa yon sa challenge sa akin. Pero naisip ko na maganda rin talaga yung paghahanda para sa magiging buhay namin ni Dan sa future. Saka parusa na rin siguro talaga yon kasi hindi kami nakinig sa mga magulang namin. Sa unang gabi namin ni Dan sa aming bahay na inuupahan ay sinubukan kong magluto. Adobong manok na muntik nang maging fried chicken dahil nasunog ko. Tinawanan lamang yun ni Dan at kinain pa rin niya ang luto ko. Sorry ha, hindi kasi talaga ako marunong magluto, ang sabi ko kay Dan. Okay lang, lahat ng bagay na pag-aaralan. Mag-practice ka lang. O kaya ay pwede naman tayong bumili na lamang sa labas ng ulam kung hindi mo talaga kayang magluto. Basta kaya natin to, turan pa ni Dan. Sa totoo lang ay nahihiya ako sa mga magulang natin. Hanggang ngayon ay dama ko pa rin na disappointed sina mama at papa sa akin. Malungkot kong sabi. Ganyan din ang nararamdaman ko pero wala na tayong magagawa. Nandito na tayo. Panindigan na lang natin to, ang sabi pa ni Dan. Ang sabi ni Dan ay kailangan naming ipakita sa mga magulang namin na kaya namin ang ganung buhay. Nagkamaliman kami ay kailangan pa rin naming patunayan ang aming mga sarili. Aniya kapag may trabaho na siya at kasal na kami ay saka kami kukuha ng kasambahay para hindi ko na kailangan magluto. Ang gagawin ko na lang daw ay alagaan ang aming anak at maging asawa sa kanya. Natuwa naman ako kay Dan kasi sa kabila ng mga nangyari sa aming dalawa ay sa positive side pa rin siya tumitingin. Kaya naman nang dahil sa kanya ay naging malakas ang loob ko at nagkaroon ako ng paniniwala na magagawa namin ang lahat basta magkasama kaming dalawa. Doon ko rin mas nakita na talagang mahal na mahal ako ni Dan. Kasi kahit na sunog ko ang adobo at hindi na yun masarap ay kinain niya pa rin at hindi man lang siya naggalit sa akin. Sa unang gabi namin ni Dan sa bahay na yon ay hindi agad kami nakatulog. Parehas kaming gising hanggang madaling araw at kung hindi pa kami nakaramdam ng sobrang antok ay baka hindi talaga kami nakatulog. Hindi namin yun binigyan ng kung anong kahulugan dahil alam namin na normal sa isang tawang namamahay sa isang bahay. Lalo na kapag bago pa lamang sila doon. Naisip ko na kapag nagtagal ay masasanay din kami roon at makakatulog na kami ng mas maayos. Dahil sa kaming dalawa lamang ni Dan ang naroon ay sinanay ko ang sarili ko na ako ang mag-asikaso sa kanya. Maaga po akong gumigising sa umaga para maghanda ng almusal. Puro prito lang naman ang luto ko sa umaga kaya medyo
madali yon para sa akin. Natuto rin akong manood ng mga pagluluto sa YouTube para kahit papaano ay meron akong ideya kung paano ang magluto ng mga pagkain. Ayoko rin kasing masanay kami na nasa labas lagi bumibili ng ulam dahil mas magastos ang ganoon. At least kung ako mismo ang magluluto ay pwede kong damihan at itabi kapag meron pong natira. Magagawa pa naming iulam yon sa ibang araw. Naniniwala din kasi ako na bilang ako ang babae ay dapat ay marunong talaga akong magluto kagaya ng nanay ko. Sa pangalawang gabi ay namahay pa rin kami ni Dan, Papa Dudut. Kahit na anong pwesto ang gawin namin sa kama ay hindi kami dalawin ng antok. Sa akin ay okay lang na hindi ka agad makatulog pero kay Dan ay hindi dahil maaga ang first subject niya. Dapat ay makatulog siya ng mas maaga. Sa pangatlong gabi ay isang hindi may paliwanag na pangyayari ang naganap, Papa Dudut. Nakapagtataka na inantok kaagad ako ng gabing yon, kaya mas nauna akong nakatulog kay Dan. Bago ako pumikit ay natatandaan ko na katabi ko si Dan at hawak niya ang cellphone niya. Nang malimpungatan ako bandang madaling araw ay nakita ko si Dan na nakahiga pa rin sa tabi ko. Nakatalikod siya sa akin at hindi gumagalaw, kaya naisip ko na nakatulog na rin siya. Ang napansin ko lang ay nakabukas ang pinto ng kwarto at bukas ang ilaw sa may sala. Naisip ko na baka lumabas si Dan habang tulog ako at nakalimutan niyang isarado ang pinto at patayin ang ilaw sa labas ng kwarto. Hindi ko na ginising si Dan dahil baka kakatulog lamang niya. Ako na ang tumayo para patayin ang ilaw sa sala. Pagdating ko sa sala ay nagulat ako nang makita ko sa kusina si Dan habang umiinom ng gatas. Nagtaka ako kung paanong nandun siya. Gayong nakita ko na nasa kama siya bago ako lumabas ng kwarto. Dan? Anong ginagawa mo dyan? Ang naguguluhan kong tanong. Umiinom ng gatas para antukin na ako at makatulog. Sagot pa ni Dan. Hindi muna ako nagsalita at nagmamadali akong bumalik sa kwarto at binuksan ko ang ilaw doon. Nakita ko na wala si Dan sa kama. Pakiramdam ko ay lutang ako nang puntahan ulit si Dan sa may kusina kahit siya ay nagtataka na rin sa itsura ko. Bakit parang nakakita ka ng multo? Ano bang nangyayari? Tanong ni Dan sa akin. Akala ko kasi katabi kita sa kwarto. Pagising ko ay nakita kita sa tabi ko at nakahiga. Tapos nandito ka naman pala. Tugon ko. Baka unan yung nakita mo, napagkamalan mo lang ako. Gusto mo rin ba ng gatas para antukin ka? Alok pa ni Dan. Siguro nga ay tama si Dan, Papa Dudut. Baka nga unan lang yon. Ang nakita ko at napagkamalang kong si Dan dahil madilim sa kwarto. Pero nakapagtataka lang na hugis tao yung unan. Ganon pa man ay inalis ko na lamang sa isipan ko ang bagay na yon at hindi ko binigyan ng kung anong kahulugan. Naka 1 week na kami sa bahay na yon, si Dan ay nakakatulog na ng maayos at hindi na siya namamahay. Habang ako naman ay ganun pa rin. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa buntis ako o sadyang hindi ko kayang maging komportable sa bahay na yon. Sobra na akong natatakot dahil baka maapektuhan ang pagbubuntis ko dahil sa palagi na lamang sa madaling araw akong nakakatulog at gumigising ako ng maaga. Nasanay na rin ang katawan ko sa ganong oras ng tulog ko. Pero bago ako makatulog ay palagi akong balisa at hindi komportable. Dahil sa pumapasok sa school si Dan ay ako ang madalas na mag-isa sa bahay mula umaga hanggang sa hapon. Sa tanghali ako bumabawi ng tulog dahil napapansin ko na kapag ganong oras ay mabilis akong nakakatulog. Hindi lamang sa mismong bahay ako may napapansin, Papa Dudut, kundi maging sa mga kapitbahay. Para bang iwas na iwas sila sa bahay kung saan kami nakatira. Sinubukan kong makipagkaibigan sa ilang kapitbahay namin pero ang lamig ng pakikitungo nila sa akin. Hindi ko alam kung ayaw ba nila sa akin o sadyang ganun talaga ang mga taong nakatira sa lugar na yon. Baka hindi talaga sila friendly. Kaya hindi ko na lamang ipinilit na makipagkaibigan sa kanila at isa pa ay mas okay na rin siguro yon para iwas sa chismis.
Isang araw ay dumalaw ang mama ni Dan sa bahay. Nagkataon na ako lang mag-isa sa araw na yon dahil may pasok si Dan. Tinignan niya ang lagay namin doon at ang sabi ko ay okay naman kami. Kahit papaano ay nakakapag-adjust na kami ni Dan sa ganong buhay. May dala rin siyang pagkain sa akin. Tinanong niya kung anong pagkain ang pinaglilihian ko. At ang sabi ko ay wala pa naman akong kinikrave na pagkain sa panahong yon. Habang nag-uusap kami ng mama ni Dan sa may sala ay nakarinig kami ng ingay mula sa kwarto. May kung anong nabasag na parang salamin. Sinundan niyo ng malalakas na yabag ng paa na para bang galit na galit yung naglalakad. May kasama ka ba rito ngayon? Tanong ng mama ni Dan. Wala po mama, ako lang. Nasa school po si Dan, tugon ko. Pumunta kaming dalawang sa kwarto at wala kaming nakitang nabasag na gamit at wala rin tao doon. Nagtaka kaming dalawa, Papa Dudut, pero ang sabi ng nanay ni Dan ay baka sa kabilang bahay yung ingay na narinig namin. Sa akin ay iba ang hinala ko. Nagkaroon na kasi ako ng pakiramdam na may kung anong kababalaghan sa bahay na yon. Ilang beses na kasi nangyari na kapag mag-isa ako ay may nararamdaman akong nagmamasid sa akin kahit na wala akong kasama. Pakiramdam ko ay meron pero hindi ko siya nakikita. Mama, feeling ko po ay may multo sa bahay na ito, ang sabi ko. Multo, Janet? Sa tagal kong nabubuhay dito sa mundo ay hindi pa ako nakakakita ng multo. Hindi sila totoo at kapag ikaw ay naniwala sa mga ganyang bagay, ikaw ang talo dahil tatakutin mo lang ang sarili mo. Paalala pa niya. Pero mama, iba kasi ang pakiramdam ko sa bahay na ito. Yung may-ari po ba nito ay walang nasabi sa inyo na kung ano? Baka may namatay kasi sa bahay na ito. Wika ko. Janet, halos lahat ng bahay ay merong namamatay. Ikaw ang bahala kung maniniwala ka na nag-i-exist sa mga multo. Tandaan mo, mag-isa ka lang rito palagi. Tatakutin mo lang ang sarili mo. Bawal kang ma-stress at buntis ka. Hindi lang ikaw ang apektado kundi ang apo ko, sambit pa ng mama ni Dan. Nakuha ko naman ang point ng mama ni Dan, Papa Dudut, kaya lang ang hirap na baliwalain ang mga nangyayari sa bahay na yon. Magdadalawang buwan na kami roon pero namamahay pa rin po ako. Hindi pa rin ako makatulog ng maayos sa gabi. At para bang hindi ako welcome doon at kahit pa magtagal ako na nakatira doon ay never akong magiging welcome. Mabuti pa nga si Dan kasi nakapag-adjust kaagad siya. Nakakatulog na siya ng maayos tuwing gabi. Nasa ika-6 na buwan na ako ng pagbubuntis ko at medyo malaki na ang tiyan ko at nahihirapan na akong kumilos. Nang bisitahin ako ng nanay ko ay nag-alala siya para sa akin. Baka raw sa kakakilos ko ay madulas ako o kung anong aksidente ang mangyari. Nang panahong yun ay nalaman na rin namin na kambalang dinadala ko. May takot ako pero mas lamang ang kasiyahan ko. Kasi hindi ko akalain na kambalang magiging unang mga anak namin ni Dan. Nasabi rin ni mama sa akin na sa side down namin ay marami talaga ang kambal. Kumusta ka na pala rito anak? Hindi ka ba nahihirapan sa pagkilos mo? Tanong ni mama sa akin. Medyo hirap na nga akong kumilos mama. Kambal pa naman tong dinadala ko. Ang bigat po nila, tugon ko. Dapat kasi meron kang kasama rito bukod kay Dan. Yung titingin sa'yo palagi at tutulungan ka sa mga gawain dito. Turan pa ni mama. Sino naman po ang pupwede? Hindi pa naman po namin kayang kumuha ng kasambahay ni Dan. Kasi kakabusing kami ng budget. Wika ko. Ako na lang. Hayaan mo at kakausapin ko ang nanay ni Dan. Ako magpapaliwanag sa kanya na dapat ay meron kang kasama rito sa bahay. Siguro naman ay maintindihan niya kasi nabuntis rin siya, ang sabi pa ni mama. Ipinagdasal ko na sana ay pumayag ang nanay ni Dan sa gustong mangyari ni mama. Gusto ko rin kasi na may kasama ako sa bahay na yon. Bukod sa merong titingin sa akin ay hindi na rin ako masyadong matatakot dahil meron na akong makakasama. Mabuti na lamang at pumayag ang mama ni Dan na samahan ako ni mama sa bahay hanggang sa mga anak ko. Ani ay mas okay na rin na si mama ang kasama namin ni Dan kaysa sa ibang tao.
mas mapapanatag daw sila ng loob, Papa Dudut, dahil nga sa si Mama ang kasama ko. Naintindihan niya rin ang sitwasyon ko dahil nakita niya na nahihirapan na akong kumilos. Agad na pumunta si Mama sa bahay namin ni Dan, dala ang mga damit at iba niyang gamit. Hindi naman naging problema kung saan siya matutulog dahil aniya ay ayos lang kahit sa sala siya. Basta bigyan lang daw namin siya ng panlatag at pwede na siyang matulog doon. Bumili kami ng kutsyon na single para kahit papaano ay komportable pa rin si Mama sa pagtulog niya sa sala. Sa unang gabi ni Mama ay namahay din siya. Habang nag-aalmusal ay kinuwento niya na hindi siya makatulog at ang bigat sa pakiramdam. Na parang may kung anong nakadagan sa dibdib niya. Ganyan din po ang nararamdaman ko nung unang beses akong matulog dito. Ang bigat sa dibdib. Ang totoo nga po hanggang ngayon ay namamahay pa rin po ako sa bahay na ito. Ang sabi ko kay Mama. Hindi ba't ilang buwan na kayo nakatira dito? Tapos namamahay ka pa rin? Tanong ni Mama. Opo, hindi ko nga rin po alam parang hindi ako welcome sa bahay na ito. Feeling ko nga po ay merong multo rito. Wika ko. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa multo na yan pero mabutit nandito na ako. May makakasama ka na. Sambit pa ni Mama. Kaya nga po Mama, butit pumayag din ang mama ni Dan. Turan ko. Alam kong papayag siya kasi nanay siya. Naunawaan ka niya anak. Masungit lang ang biyenan mo pero nararamdaman ko na mahal ka niya. Sabi ni Mama na ikinangiti ko. Malaking tulong sa amin ni Dan na nandoon si Mama sa bahay, Papa Dudut. Siya nang palagi nagluluto at hindi na namin kailangan magtiis pa ni Dan sa mga luto kong madalas ay sablay. Maraming tips si Mama na ibinigay sa akin para hindi ako masyadong mahirapan sa aking panganganak. Tuwing umaga pagkagising ay sinasamahan niya ako na maglakad-lakad sa labas para maarawan ako at makapag-exercise na rin kahit na papaano. Hindi pa rin kasi namin alam kung normal ang delivery o CS-section ang gagawin sa akin kapag nanganak na ako. May hirapan daw kasi talaga ako kasi first time kong manganak tapos kambal pa ang nasa loob ng aking tiyan. Kinakabahan na rin ako ng time na yon dahil ilang buwan na lang ay manganganak na ako. Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa akin lalo na sa kambal namin ni Dan. Kabuanan ko na Papa Dudut. Pakiramdam ko ay namamahay pa rin ako. Hindi pa rin ako mapakali sa higaan sa tuwing matutulog na kami sa gabi. Isang gabi habang nakahiga ako ng patihaya at nakatingin sa kisame ay may naramdaman akong parang sumuntok ng malakas sa aking tiyan. Napasigaw ako sa sobrang sakit at halos mawalan ako ng malay. Nagising si Dan at nag-aalala niyang tinanong kung ano ang meron at ano nangyari sa akin. Parang may sumuntok sa tiyan ko, Dan. Ang sakit Nakangiwi kong sagot. Ginising ni Dan si Mama para tingnan ako. Ang sabi ni Mama ay baka sumipa lamang ang baby ko sa loob ng tiyan. Gusto kong paniwalaan na ganun nga ang nangyari pero hindi sa loob ng tiyan ko naramdaman yung parang may sumuntok kundi sa labas. Nagkaroon pa nga ako ng pasa sa tiyan ko na nakita na lang namin noong umaga na. Agad akong sinamahan ni Mama sa klinik para magpa-check up at ayon sa tumingin na doktor ay okay naman ang mga baby ko. Ipinaalala niya rin sa akin na malapit na akong manganak kaya maghanda na ako. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng aking panganganak. Cesarean ang ginawa sa akin dahil hindi ko kaya ang normal delivery. Nang makita ko ang kambal namin ni Dan ay talagang naiyak ako. 2 babae sila Papa Dudut. Ilang araw lang at umuwi na ako sa bahay kasama ang kambal ko. Hindi pa rin umalis sa bahay sina Mama dahil mas kailangan ko siya ng time na yon. Hindi kasi ako makakilos ng maayos dahil sa tahi ko. Napakalaki ng pasasalamat ko sa Diyos. Dahil kahit sobrang stress ako sa mga nangyari sa buhay ko, ay normal at malusog naman ang mga anak ko. Sa kwarto pa rin naman natutulog si Dan. Medyo malaki ang kama namin doon kaya kasya naman kaming 4. Pinapagitnaan namin ang kambal namin. Isang madaling araw ay bigla akong nagising dahil pakiramdam ko ay merong sumasakal sa akin. Pagmulat ko ay kinilabutan ako nang may nakita akong malaking lalaki na sinasakal ako.
Hindi ko makita ang mukha niya dahil puro itim siya. Parang anino lamang at nagpumiglas ako. Pinilit kong sumigaw pero hindi ko magawa dahil sa pagkakasakal sa akin, Papa Dudut. Hanggang sa umiyak ang isa sa mga kambal ko na naging dahilan upang magising si Dan. Nakita niya ako nagpupumiglas habang hawak ko ang aking leeg. Tinulungan ako ni Dan na makabangon at doon na nawala yung lalaki na sumasakal sa akin. May lalaki sinasakal niya ako, nahihintakutan kong sabi. Lalaki? Wala naman ang sabi ni Dan. May lalaki, Dan, parang gusto niya akong patayin. Umiiyak at nag-hysterical na ako ng sandaling yon. Nagising din pala si Mama dahil sa malakas kong pagsasalita at pumasok siya sa kwarto namin. Simula na mangyari yon ay doon na rin sa kwarto si Mama natulog. Sa sahig lang din siya ulit at doon siya sa side ko para kung sakali na maulit yung parang may sumasakal sa akin ay masaklolohan niya kaagad ako. Hindi lang pala ako nakakaramdam ng kakaiba sa bahay na yon, Papa Dudut. Kahit si Mama ay may nakikitang anino na naglalakad tapos ay bigla na lamang nawawala. Aniya ay mukhang tama ang kutob ko na meron ngang multo sa bahay na yon. Ang dapat ko raw gawin ay kausapin ang biyanang ko at sabihin na hindi kami safe sa bahay na kinuha nito. Sa totoo lang ay nag-alangan akong kausapin ang mama ni Dan dahil baka kagaya nung una ay hindi niya ako paniwalaan. Baka sabihin niya na imagination ko lamang ang lahat. Sana nga ay gano'n na lamang, Papa Dudut, pero hindi ko kayang kumbinsihin ang sarili ko na imagination yon dahil nararamdaman ko talaga na sinasakal ako at kinakapos ako ng paghinga. Kung hindi nga umiyak ang mga kambal ko ay baka wala na ako at hindi na naikukwento ang lahat ng ito sa inyo, Papa Dudut. Nang dumalaw ang nanay ni Dan sa bahay ay doon ko na sinabi ang mga nangyari. Sinabi ko na talagang may multo sa bahay na yon. Pero kagaya ng inaasahan ko ay hindi siya naniniwala. Aniya ay normal daw sa bagong panganak ang maka-experience ng ganon. Iginit ko na hindi pa ako nanganganak ay may mga ganon na akong experience. Nang tila hindi talaga naniniwala ang nanay ni Dan ay doon na nakisali si Mama sa usapan. Ang sabi ni Mama mas makakabuti sa akin kung doon muna ako sa bahay namin. Pero ayaw pumayag ng biyanang ko. Paano raw ako matututo sa buhay nang may asawa kung isisiksik ako sa bahay ng nanay ko? Isa pa'y nakapag-advance na raw ang bayad sa bahay na yon kaya hindi kami pwedeng umalis ng basta-basta. Sayang daw ang pera. Medyo nagkaroon pa ng sagutan sina Mama at ang nanay ni Dan kaya hindi naging magandang ending ng pag-uusap na yon. Grabe naman niyang biyanan mo. Ano bang akala niya? Nag-iimbento tayo ng kwento? Siguro mas mabuti kung si Dan ang kumausap sa kanya. May inis na sabi pa ni Mama. Wala rin pong laban si Dan sa nanay niya. Pero kung ako lang po ang masusunod, aalis na ako sa bahay na ito. Baka kung ano pang mangyari sa mga anak ko. Baka hindi ko mapatawad ang sarili ko kapag nangyari yon, wika ko. Ang biyanan mo ang dapat mong sisihin kung sakali na mangyari yon sa'yo, wika ni Mama. Pagdating ni Dan mula sa school ay sinabi ko sa kanya na gusto ko nang umalis kami sa bahay na yon. Dahil sa nangyayari sa akin, nakiusap ako sa kanya na kausapin niya ang nanay niya para pumayag na ito na doon muna ako sa bahay namin. Pwede naman na doon din siya muna o kaya ay dalawin na lamang niya kami. Kinausap ni Dan ang nanay niya pero hindi pa rin ito pumayag. Kulang lang daw ako sa dasal kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Hindi yun totoo, Papa Dudut, palagi po akong nagdarasal bago ako matulog pero sa tagal ko na roon ay namamahay pa rin ako. Wala akong maayos na tulog. Palagi akong takot matulog kasi kapag tulog ako ay hindi ko alam ang mangyayari sa paligid ko. Wala akong kalaban-laban sa kung ano ang pwedeng mangyari sa akin o sa mga anak ko. Dahil sa ang nanay ni Dan ang nagbibigay sa amin ng allowance ay wala kaming nagawa kundi ang magstay sa bahay na yon, Papa Dudut. Sinunod na lamang namin siya kahit na gusto ko nang umalis doon. Palagi na lang ako nagdarasal na sana'y walang masamang mangyari sa aming lahat, lalo na sa kambal ko. Isang gabi ay hindi na naman ako makatulog. Nakatingin lamang ako sa may kisame habang pinipilit kong antukin. Maya-maya ay nakarinig ako ng malakas na kalabog sa sala. Parang may isang bagay na hinagis sa dingding.
Kinabahan ako lalo na nang makarinig ako ng lalaking sumisigaw na galit at mga babaeng umiiyak na parang nagmamakaawa. Ginising ko si mama at sinabi ko sa kanya na may naririnig akong parang nag-aaway sa labas ng kwarto. Pero ayon kay mama ay wala siyang naririnig. Kahit na natatakot ako ay lumabas pa rin ako ng kwarto para tingnan yung sala. Pero nang lumabas ako ng kwarto kasama si mama ay nawala yung ingay at wala rin kaming nakita na kung ano sa may sala. Hindi pa yun ang huling beses na may nangyaring kababalaghan sa bahay na yon, Papa Dudut. Isang hapon mag-isa lamang ako sa bahay dahil umuwi sandali si mama sa amin para tingnan ang mga kapatid ko. Nasa may kusina ako ng time na yon at hinuhugasan ko ang mga feeding bottle ng kambal ko. Biglang umiyak ang kambal ko at iniwanan ko ang ginagawa ko para i-check ang mga anak ko. Nasa pintuan pa lamang ako ay natigilan na ako sa sobrang takot. Paano ay meron ako nakitang anino ng lalaki na nasa tabi ng crib at parang nakayuko siya. Inaabot ng kamay niya ang mga anak kong umiiyak. "Umalis ka! Layuan mo ang mga anak ko!" Matapang kong sigaw. Para bang sumama sa hangin yung anino nang mawala siya. Doon ako tumakbo papunta sa kambal ko at binuhat ko silang dalawa. Nilabas ko sila sa kwarto at nagpunta kami sa may sala. Panay ang dasal ko ng time na yon. Umiiyak na ako sa sobrang takot, Papa Dudut. Dahil sa mga nangyari na yon ay sinabi ko sa aking sarili na aalis na talaga ako sa bahay na yon kahit pa hindi pumayag ang biyenan ko. Pagdating ni Dan ay sinabi ko sa kanya ang nangyari. Nakumbinsi ko naman siya na kailangan na talaga naming umalis sa bahay na yon. Kaya kinausap niya sa cellphone ng nanay niya. Ayaw pa rin ang nanay ni Dan pero iginit ni Dan na kung feeling ko ay hindi kami safe doon ay aalis na talaga kami. Babayaran na lang daw namin ang in advance na bayad sa renta kung yon ang iniisip ng nanay ni Dan. Kinabukasan ng umaga ay hindi muna pumasok sa school si Dan. Tinulungan niya ako mag-impake. Nang dumating si mama ay sinabi ko sa kanya na aalis na kami roon at doon muna kami sa bahay namin. Natuwa siya. Mabuti raw at pumayag na ang biyenan ko. Ang totoo po ay hindi siya pumayag. Desisyon na po namin to ni Dan. Nakita ko kasi yung anino na gustong hawakan ng kambal ko, mama. Baka kung anong gawin niya sa mga anak ko. Ayoko magsisi sa huli, ang sabi ko. Mabutit nag-decide kayo ni Dan na ayon sa kagustuhan ninyo. Walang problema kung doon ka muna sa bahay at ang mga apo ko. Mas ligtas kayo ron, turan pa ni mama. Sa araw na yon ay nakaalis na kami sa bahay na yon, Papa Dudut. Inuna na naming dalhin ang mga damit namin at si Dan na lamang ang kukuha ng ibang gamit na naiwan namin. The next day ay bumalik si Dan sa bahay na inuupahan namin para kunin ang mga naiwan naming gamit. Pagdating niya sa bahay namin ay sinabi niya sa akin na nakausap niya yung isang kapitbahay. Ayon sa kapitbahay na yon ay nagtaka raw ito kung paano kami tumagal ng ganon sa bahay na yon. Marami na raw ang umupa doon at hindi nagtatagal. Umaalis din daw kaagad at sinabi rin daw kay Dan ng kapitbahay na may madugong nangyari sa bahay na yon. Ang una raw nakatira doon ay mag-asawa na may 2 anak na babae. Nalaman daw ng lalaki na may kabit yung babae kaya pinatayin ng lalaki yung asawa nito kasama ang mga anak. Yung lalaki ay nagpakamatay pagkatapos. Hindi nga lang daw alam ni Dan kung totoo ba yun o hindi. Kaya naman pala ang bigat ng pakiramdam sa bahay na yon dahil sa maligim na nangyari doon, Papa Dudut. Mabuti na lang at nagawa naming makaalis bago pa may mangyaring hindi maganda sa aming lahat. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may sarili na kaming bahay dahil sa sipag ng aking asawa na si Dan. Mas ramdam ko na naligtas kami sa bahay namin ngayon at salamat sa Diyos dahil tapos na ang kababalaghan sa buhay naming mag-iina. Lubos na gumagalang, Janet. Minsan ang mga kabataan ngayon ay mapusok. Yung kahit busog sila sa paalala ng kanilang magulang ay mas sinusunod pa rin nila ang kanilang gusto na nagresulta para mapunta sila sa hindi magandang sitwasyon. Kapag ganito ang nangyari, mas makakabuti kung panindigan ninyo ang consequences ng inyong nagawa. Pilitin ninyong itama ang lahat at huwag nang dagdagan ang problema na inyong nilikha. Huwag din nating baliwalain ang hindi magagandang pangyayari sa bahay kung saan kayo naninirahan.
Kung sa tingin mo ay hindi na kayo ligtas sa inyong bahay, ay gawa ninyo ng paraan. Maswerte ka kung may kakayahan kang umalis sa bahay na yon. Dahil kung wala ay wala kang pagpipilian kundi ang manatili at manalig sa ating Diyos na walang masamang mangyayari sa iyo. Tandaan natin na mas importante ang buhay ng tao kesa sa pera. Ang pera po ay maaari pa nating iyang kitain, ngunit ang buhay ng tao ay iisa lamang. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.